Siguro naman kung kayo ay fan ng San Miguel, napansin nyo na usually ang ginagawa ng mga kalaban ng San Miguel ay pinapabayaan na lang na tumira itong si Chris Ross dahil siya ay hindi consistent sa kanyang scoring. Alam natin na si Chris Ross maraming naitulong dito sa San Miguel pagdating sa pagbibigay ng kampyonato, pero hindi rin maitatanggi na matanda na ito at hindi na siya naging kasing epektibo katulad nung dati. At nagiging problema nga ito si Chris Ross pagdating sa opensa dahil pinapabayaan lang siyang tumira ng mga kalaban. Kaya ngayon ang tanong ay panahon na ba para pakawalan ng San Miguel itong si Chris Ross at i-trade na dahil nagiging liability na siya pagdating sa opensa. So ang tanong ay sino naman kaya ang pwedeng ibigay ng San Miguel ngayon o sino naman ang pwedeng kunin ng San Miguel na kapalit? Well, marami tayong nakikita dito. Unang-una pwede ng San Miguel i-trade itong si Chris Ross dito sa Northport Batang Pier kapalit ni Gio Halalon. Si Halalon ay mahusay sa depensa at sa opensa at ito ay mas bata pa kaysa kay Chris Ross. Kaya yan ang pwede nilang gawin para magkaroon ng isang scoring point guard. Ngayon pwede rin na idalhin nila ito si Chris Ross dito sa Phoenix Fuel Masters kapalit ni Tyler Tio para ang backcourt ng San Miguel si Tyler Tio at si Wami Tiongson. Pwede rin naman sa Northport ulit at ang maging kapalit naman ay itong si Evan Nelly. So ibig sabihin maraming magiging options itong San Miguel kung gusto nilang i-trade si Chris Ross. Alam natin na ito'y assistant coach ng San Miguel. Pero hindi magiging hadlang yan para matanggal itong si Ross sa San Miguel kung gugustuhin ng management. Alam naman natin na walang imposible pagdating kay Francis Chua at kay Boss Ramon Ang. Kaya wag na tayong magulat kung ito si Chris Ross ay matanggal na sa San Miguel. Dahil sa ngayon, yan ang nagiging problema ng SMB, lalo na at itong si Wami Tiongson kagagaling lamang sa injury at hindi mababad nitong si Coach Leo Austria. Kaya malamang matrade na si Ross. May good news naman dito sa Barangay Ginebra pagdating dito kay Jamie Malonzo dahil nalalapit na ang pagbabalik nito. Baka as early as do sa unang laro ng Ginebra sa January ay makabalik na itong si Malonzo. Alam natin na matagal na siyang iniintay talaga ng Barangay Ginebra at ramdam na yung pagkawala nito. Kaya nga nila kinuha sa free agency itong si Troy Rosario dahil kailangan talaga ng Ginebra ng isang big man na tutulong dito kay Japet Aguilar. Lalong lumaki problema nga ng Ginebra nung na-injure si Japet. Nakita natin yan doon sa laban nila kontra Converge na nawalan talaga ng rebounder at scorer inside presence ang Barangay Ginebra. Kaya hindi na nakapagtataka na ito si Jamie Malonzo kapag bumalik yan ay magiging malaki tulong sa Ginebra. Actually, hindi lang naman yung opensa ni Malonzo ang hinahanap ng Ginebra dito kung hindi yung kanyang rebounding at depensa. Ito kasi si Malonzo, syempre high flyer yan, magiging effective yan na panggwardya dito sa mga wingmen at mga scorers ng mga kalabang koponan. Kaya sa tingin ko, yan ang magandang gawin ng Barangay Ginebra. Hintayin na bumalik ito si Jamie Malonzo. Malaki may itulong ni Malonzo obviously dito sa lineup ng Barangay Ginebra at sa tingin ko, yan ang dahilan kung bakit siya gustong kunin ngayon o gustong masiguro ng Ginebra na pagbalik nito siya ay 100%. Sa tingin ko naman dahil bata pa si Malonzo magkakaroon ito ng tinatawag na full recovery. Hintayin na lamang natin kung ano ang magiging pasya ni Coach Tim Cone pagdating sa pag-allocate ng minutes dito. Hindi siguro yan bibiglain itong si Coach Tim Cone. Pero ang importante dito makabalik na si Malonzo. Kahit maglaro siya ng a few minutes lamang, mabigyan lang ng pahinga itong si Troy Rosario at si Japet Aguilar. Sa tingin ko magiging okay na yan para dito kay Coach Tim Cone. Kaya abangan na lang natin kapag itong lineup ng Ginebra ay kumpleto na. Diyan natin makikita talaga kung gaano kalakas itong nagawang o nabuong lineup nitong si Coach Tim Cone. Itong Magnolia Chicken Templado, siyempre nagpe-prepare na yan para dito sa laban nila sa Pasko kontra Barangay Ginebra. Parang naging annual tradition na yan. Pero sa ngayon, ang management ay tumitingin din ng oportunidad dito sa iba't ibang mga posibleng trades na gawin ng lineup ng Magnolia para sila ay maging mas malakas. At isa doon sa nakikita natin na pwedeng gawin ng Magnolia Chicken Templados dyan ay i-trade na itong si Rome De La Rosa. Dahil parang nagkakaroon ng tinatawag na bottleneck pagdating dito sa posisyon nitong si Rome De La Rosa dito sa Magnolia Chicken Templados kasama si Calvin Abueva at si Aris Dionisio dyan sa small forward. At alam na natin na nag-emerge na rin itong si Jerry Kahan Misi. Kaya sa tingin ko, habang may value pa itong si Rome De La Rosa, pwede na yung i-trade ng Magnolia Chicken Templados. Alam naman natin
na pupwede itong si De La Rosa dito sa Phoenix kapalit ni Kenneth Taffin. Si Taffin kasi naglalaro ng small forward pero pwede rin yan na maglaro bilang isang power forward at sa tingin ko mas maganda kung siya ang makuha nitong Magnolia Chicken Templados. Kung ganyan ang magiging sitwasyon, sa tingin ko mas babagay ito para dito sa Magnolia at sa totoo lamang itong si Kenneth Taffin ay isang 3-point scorer at mas reliable kaysa dito kay De La Rosa. Mas bata pa ito at dahil ang Phoenix ngayon ay nag-i-struggle at malamang magre-rebuild, papayag yan dito sa trade na i-offer ng Magnolia. Kaya sa tingin ko hindi mawawalan ng sabihin na nating trade value itong Magnolia kung ite-trade na nila si De La Rosa ngayon. Yung magiging kapalit niyan kung si Kenneth Taffin for example ay magiging maganda para dito sa Hot Shots. Kaya sa ngayon, although nanalo ang Magnolia kontra dito sa Index, syempre medyo mababa pa rin yung lugar nila sa team standings. At yung paggagawa nila ng trade sa tingin ko magiging isa sa solusyon para tumaas. Maraming nagtatanong kung sino ba ang pipiliin ng TNT Tropang Giga, kung ito bang si Cedric Bearfield o si Robert Bolick. Dahil sa ngayon, alam natin na itong TNT Tropa, syempre of course, nandiyan pa si Jason Castro at nakita naman natin sa paglalaro niya na kaya-kaya pa niya na mag-deliver kapag kinakailangan. Pero eventually, kailangan na makahanap ng kapalit ng TNT Tropa para dito kay Jason Castro. At ang pinagpipilian na lamang sabi nga nila ay itong si Robert Bolick at si Cedric Bearfield. So sino ba ang mas bagay dyan? Well, kung scorer ang hahanapin talaga ng Magnolia, parehong mahusay yan. Pero sa tingin ko, mas pipiliin ko itong si Robert Bolick kaysa kay Bearfield. Hindi dahil sa mas mahusay itong si Bolick kay Bearfield. Of course, pwedeng pagdebatihan yan dahil sa totoo lang pareho silang magaling. Ang mas pipiliin ko na si Bolick dahil itong si Bearfield, hindi tayo sigurado kung siya ay mananatili pa dito sa Pilipinas. Meron kasing mga espekulasyon na lumalabas na baka itong si Cedric Bearfield ay nandito lamang at after 1 year niya dito sa Blackwater ay eventually ito ay aalis na. Ibig sabihin, ito ay mag-a-abroad. So hindi natin natitiyak kung ganyan nga ang mangyayari dito kay Cedric Bearfield. Pero dito kay Robert Bolick, nakasisiguro tayo na kapag yan pumirma sa TNT Tropang Giga, hindi na yan aalis dahil kung inyong maalala, nagawa na yan dito si Bearfield dati. Dito si Robert Bolick. Nag-abroad siya pero nagdesisyon siya na bumalik dito sa Pilipinas. Kaya sa tingin ko, kung ito si Robert Bolick ang pipiliin ng TNT Tropang Giga, hindi sila kailangan mag-worry na gagawa ito ng isang parang Mikey Williams na yung bigla na lamang sasabihin na ayaw na niya dito at gusto na mag-abroad. Kaya sa tingin ko magiging maganda to para sa TNT Tropang Giga kung ang kunin nila talaga ay itong si Robert Bolick. Pero kung makakakuha sila ng guarantee dito kay Cedric Bearfield na siya ay hindi aalis, abay kunin na nila. Shoutout kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Jonel Alagon at Celino Valles family, Anthony Alon family. Pinabati din natin si Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Katsakino Dukusin, Dalmacio de Guzman, Malyari Mascarinas, pati na rin ang iba pa natin na mga taga-subaybay.